Yan, bago po tayo mag-umpisa sa ating kwento, magsha-shoutout muna tayo para sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Anyway, shoutout po kay Ayen. Ay, sorry. So, hindi dapat pala tawa yun. Palakpak syempre. Yan, pinapalakpakan kayo kay Jea. Kay Shad. Kay Isabelo. At sa aking kapatid na si Arcel at sa buong Kabalsa family. Hello, maraming salamat sa suporta. Balita ko kasi yung si Ayen, Jea, Shad at Isabelo talagang lubos daw na sumusuporta sa lahat ng mga story ko. Maraming salamat mga kapatid na Kabalsa family. At gusto ko rin palang i-shoutout si Jane, si Mian, si Joshua, si Yoli, ang mga kapamilya ko dyan, si Jamie, si Liam, ang aking anak, si Michael, ang husband ko, ang kuya ko, si Kuya Mike, kapatid kong si Ate Sugar, si Kuya Meng, at si Kayla. Yan, palakpakan natin. At syempre, ang aking video editor na si Ulrich Gabriel, special mention, palakpakan natin yan. At hindi mawawala ang aking kapatid, kapamilya sa mundo ng narration at pagsusulat, si Ang Mensahero, si Toinkra, Ate Mards, Hulapawin, Apple Pen TV, April Joyce, Catherine Men, Deep Red, yan, si Creepy Cheesecake, wag po kayong kumalimot na mag-subscribe dyan kay Hulapawin, kay Apple Pen TV at Ang Mensahero. Isa sa mga magagaling nating narrator yan. Si Ate Keso, Kapitan Pablo, Kwentong Captain Kokak, yan, idol ko yan. Mark Ocampo. Tapos, Kwentong Nakakakilabot, Ma'am Nick G, yan, isa sa mga inspirasyon ko yan sa pagnanarrate. Da Vinci Code, isa sa magaling na writer natin. At si Ice Ortega. Gusto ko rin palang i-mention si Kuya Vong ng Positive Mic. Mag-ano din po kayo dyan, mag-subscribe kayo, may inspired ko kayo. Siyempre, kailangan natin bigyan niya ng masigabong palakpakan. Tatlong araw ang itinagal ng malakas na buhos ng ulan. Kaya 3 araw rin kaming walang pasok. Ngayon ay maaliwalas na. Balik eskwela na naman. Mas maganda na yon dahil mas nakakabagot ang manatili sa bahay. May kasama nga ako ngunit parang wala din naman. Tulad ng inaasahan ay nauna na sa pagpasok si Maurice. Narinig kong umandar na paalis ang tricycle na sinasakyan niya. Maaga pa naman kaya maglalakad na lang ako tulad ng nakagawian. Habang naglalakad ay hindi maiwasang dumalay muli ang alaala sa akin. Noong masaya pa kami naglalakad ni Maurice sa pagpasok at pag-uwi sa eskwela. Ate, alam mo ba kanina kinausap ako ni Aldrin? Kinikilig na tukoy nito sa kaklaseng hinahangaan. Uy, kaya palang laki ng ngiti mo. Tukso ko rito. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ko pa. Tinanong niya ako kung natapos ko yung sulatin niya sa pisara. Hiniram niya yung notebook ko. May kasama pang pagbibiyog sa balikat at pagtalon na kwento niya sa akin. Grabe ka namang kiligin dyan. Saway ko, pero umagigit lang siya. Sorry na ate, masaya lang ako. Natatawang wika nito. Kailan ba siya hindi naging masaya?
Ikaw ba ate? Alam mo na ba ang pangalan ng crush mo? Panunod yun nito. Napatigil ako sa paglalakad dahil sa alaalang iyon. Alam mo na ba kung anong pangalan ng crush mo? Tila umalingaw-ngaw sa pandinig ko ang katanungang iyon. Ngunit anong pilit kong balikan ang karugtong ng alaalang yun ay hindi ko magawa. Marami pang mga alaala ang lumilito madalas sa akin. Epekto ba ito ng aksidente? Ang malimutan ng ilang bahagi ng nakaraan ko? Naaalala ko naman lahat mula sa pagkabata. Pero may mga malalabong alaala na nagpapalito sa akin. Wala sa loob na lumingon ako sa kabilang bahagi ng daan kung saan naroon ang waiting shed. Bigla kong naalala ang lalaking nakisukob sa akin. Base sa uniformeng suot niya, sa St. Mary's School siya nag-aaral. Isa sa mga pribadong paaralan sa aming lugar. Kung maayos pa siguro ang lahat, baka pareho na kaming kinikilig ni Maurice ngayon. Habang nagkakwento sa kanya, hindi maikakailang gwapo ang lalaking nakisukob sa akin. Matangkad ito, na puti, katamtaman ng tangos ng ilong. Manipis ang mapupulang labi at matiim kung tumitig. Ang gwapo niya! Kung tumitig siya ay parang nanunuot sa kalamnan ko. Alam mo yung pakiramdam na para kang nangihina pag tinititigan ka niya. Tila nangangarap na nakatingala pa ako sa ulap habang nagkakwento sa kapatid ko. Huminto pa siya sa paglalakad at dinama ang bawat sambit ng bibig ko. Pinalikan naman ako ng aking kapatid. Ang OA mo, ate. Natatawang hinigit nito ang kamay niya upang magpatuloy sa paglalakad. Natigil ang mga dumadaloy na alaala nang maramdaman kong may pumatak na tubig sa aking muka. Tumingala ako at napagtantong umaambon na pala. Nagtaka pa ako dahil kanina na lamang ay maaliwalas pa naman ang paligid. Saglit akong huminto sa paglalakad para kunin mula sa bag ang payong ko. Lauren! Alis na sana ako nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako sa waiting shed at nakita ko si CJ doon na kumakaway sa akin. Halika muna dito! Pag-aaya niya habang may malaking ngiti sa mga labi. Maaliwalas ang mukha niya habang kumpara kahapon. Nakabukas pa lahat ang botones ng uniforme nitong polo. Pero may puting sando naman ito sa panloob. Nag-aalangan man ay pinili ko pa rin lumapit sa kanya. Bakit? Wala ba kayong pasok ngayon? Nagtatakang tanong ko. Ngumiti siya at umiling-iling. May pupuntahan tayo. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsimulang maglakad. Teka, may pasok ako. Natatarantang sambit ko dahil ayaw kong lumiban sa klase. Naiilang ako sa pagkakahawak niya sa kamay ko. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Tila may boltahe ng kuryenteng nanulay mula sa kamay niya papunta sa buo kong katawan. Isang pamilyar na pakiramdam ngunit hindi ko alam kung paano pangalanan. Marami pang kinukumpuni sa lugar natin dahil sa bagyo. May intindihan siguro sa school nyo kung hindi ka muna papasok ngayon. Kangiting bumaling siya sa akin bago nagpatuloy sa paglakad. Malaki ang hakbang niya kaya hindi ako makaagapay. Sumusunod lang ako kung saan niya ako dalhin dahil hawak pa rin niya ang kamay ko. Maliit ako kumpara sa kanya. Hindi nga ako umabot ang height ko sa balikat niya. Kaya napapatingala na lang ako sa mukha niya.
Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang tumugol sa paghila niya. Natauhan lamang ako na mapansin kong nakalagpas na kami sa school na dapat ay papasukan ko. Doon kami sa gilid dumaan kaya hindi ako napansin ng guard na nagbabantay sa gate. Teka! Doon yung school namin. Pilit kong hinila ang kamay ko mula sa kanya. Huminto siya sa paglakalakad at hinarap ako. Samahan mo muna ako. Puno ng kalungkutan ang mga mata niya na tumitig sa akin. Pero, please, kahit ngayon lang. Pakiusap niya. Malamlam ang mga mata niya. Nababasa ko roon ang hinanakit na hindi ko alam kung anong dahilan. Kailangan ko lang ng kausap. Yumuko siya at tumingin sa mga paa niya. May humaplos na awa sa puso ko kaya napatango na lang ako kahit hindi siya nakatingin sa akin. Sige, sasamahan kita. Mahinang tugon ko pero umabot sa pandinig niya. Agad siyang nag-angat ng tingin sa akin. Sigurado ka? Maaliwalas at tila tuwang-tuwa na niyakap niya ako. Nagtaka naman ako sa iginawi niya. Bakit kung umasta siya ay parang close kaming dalawa? Gayong nakisukob lang naman siya sa akin. Marahan ko siyang itinulak. Sorry, nadala lang ako sa tuwa. Nahihiyang bumitaw siya sa akin at nagsimula ng maglakad. Bulalas ko na makarating kami sa nais niyang puntahan. Pagkatapos ng mga pilapil at bukid na dinaanan namin, ay nakarating kami sa isang malawak na damuhan. Akala ko ay doon na. Ngunit, pumasok pa siya sa medyo masukal na lugar. May mga puno ng bayabas, mangga, at kung ano-ano pang mga puno na hindi ko kayang tukuyin. Pagkalampas namin sa kasalukuyan, ay tumambad sa akin ang malinis na batis. Medyo mabato sa paligid nito, pero bulalas ko na makarating kami sa nais niyang puntahan. Pagkatapos ng pilapil at bukid na dinaanan namin, ay nakarating kami sa isang malawak na damuhan. Akala ko ay doon na. Ngunit, pumasok pa siya sa medyo masukal na lugar. May mga puno ng bayabas, mangga, at kung ano-ano pang mga puno na hindi ko kayang tukuyin. Pagkalampas namin sa kasukalan, ay tumambad sa akin ng malinis na batis. Medyo mabato sa paligid nito, pero sa parte na hindi gaanong mabato, ay may mga tumubong halaman. May mga rosas at iba't ibang klase ng bulaklak. Parang paraiso. Hindi ko alam na may ganitong kagandang lugar dito. Namanghang na pasulyap ako sa paligid. Kung narito siguro si Maurice, ay nagpapakasawa kaming manguha ng litrato. Ang mga halamang yan ay itinanim namin noon ng girlfriend ko. Aniya habang nakapamulsa at nakatitig sa umaagos na tubig. Baka magalit ang girlfriend mo na nagdala ka ng ibang babae sa tambayan nyo. Nababahalang bumaling ako sa kanya mula sa paghaplos ng mga bulaklak. Malungkot itong ngumiti at tumingin sa akin. Hindi siya magagalit dahil hindi naman niya ako maalala. Tugon nito at buong pait na ngumiti. Naglakad ito papunta sa silong ng isang puno, kaya sinundan ko siya. May kaunting ambon, ngunit hindi na iyon sapat upang mabasa kaming dalawa.
Siguro, maya-maya lamang ay titila na ito. Bakit naman? Puno ng kuryosidad na tanong ko bago naupo sa damuhan tulad niya. Mula nang maganap ang aksidenteng yun, ay tila nabura na ako sa alaala niya. Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Pareho pala kami. Nagbago ang buhay dahil sa isang aksidente. Sa dami na napagkwentuhan namin ni CJ, ay tila kilalang kilala na namin ang isa't isa. Totoo ang unang sa pantaha ko na malaki ang problemang dinadala niya. Kaya kailangan niya ng kausap. Hindi ko siya maalala. Hindi rin siya maalala ng babaeng mahal niya. Napakaswerte naman ang girlfriend niya. Dahil kitang-kita ko sa mga mata ni CJ ang taos-pusong pagmamahal. Dahil sa napag-usapan namin ay nagkaroon ako ng lakas na loob na kausapin ang kapatid ko. Ayaw kong tuluyang lumayo ang loob niya sa akin. Gusto kong magkaayos kami. Gusto kong mapatawad niya ako. Kahit alam kong imposible. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan sa kwarto niya. Nakita ko siyang nakaupo sa kama at tila may tinitignan sa larawan. Pero nang mapatingin siya sa may pinto, ay kaagad siyang nahiga at nagtalukpong ng kumot. Maurice, please, mag-uusap tayo. Lumapit ako sa kama niya at naupo sa gilid nito. Malis ka na. Nanginginig ang tinig na sigaw nito. Maurice, lubayan mo na ako. Sigaw nito sa pagitan ng pagikbi. Mahigpit ang kapit nito sa kumot na nakatalukbong sa sarili habang humahagulgol sa pagsigaw. Ganit ka na ba kagalit sa akin, Maurice? Tigmak sa luhang tanong ko sa kanya. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili kong mapaiyak. Nakarinig ako ng mga yabag na bumaba sa hagdan. Mukhang narinig ni Papa ang pagsigaw ni Maurice. Anong nangyayari dito? Tanong nito na bumungad sa pinto. Agad itong pumasok na makita si Maurice na nanginginig sa kakaiyak upang daluhan ito. Tutop ang bibig na tumakbo ako palabas ng silid. Dumiretso ako sa kwarto ko at mabilis na isinara ang pinto. Sumandal ako sa likod nito at doon ko inilabas lahat ang sakit na kinikimkim sa aking puso. Dumausdos ako paupo habang sapon ang buo kong muka. Kailan niyo ba ako mapapatawad? Bulalas ko sa pagitan ng paghikbi. Ate, gagawin mo pa talaga akong chaperon? Naiinis na reklamo ni Maurice. Nagpakasama kasi ako sa kanya dahil may date akong pupuntahan. Ayaw mo nun? Libre ka sa sinihan tapos libre ka pa sa pagkain. Biro ko sa kanya. Pero inirapan niya lang ako. Mukha naman akong kawawa dahil wala akong kadate. Nakalabing pumadyak pa ito. Ayaw talaga niya akong samahan lalo na at umuulan. Kapag ganitong maulan kasi at may gusto niyang matulog at magbasa ng libro. Huwag ka nang magreklamo. Pati nga kalahati ng allowance ko, pinasuhol ko pa sa'yo. Nagpalingalinga ako sa paligid na tila may hinahanap. Narito na kami ni Maurice sa tagpuan. Pero wala pa ang lalaking iyon. Magpasalamat na lang ako. Lauren! Mula sa kabilang daan ay natanaw ko na kanina ko pa hinihintay. Ayun siya! Halika na! Hinawakan ko ang kamay ni Maurice at hinila siya patawid sa kabilang panig ng kalsada. Ate, sandali! Dali ni Maurice habang pilit akong hinihila pabalik, pero huli na.
Nakarinig ako ng malakas na busina ng sasakyan, kasabay ng mga sigawan. Agad kong binitawan ang payong na hawak ko at niyakap si Maurice upang protektahan. Kahit napaka-imposible na. Papikit na lang ako hanggang maramdaman ko ang paghagis sa aming katawan. Sumisinghap na napaupo ako mula sa pagkakahiga sa kama. Napanaginipan ko na naman ang mga nangyayari. Ngunit, mas malinaw na ngayon. Sumadsad kami ni Maurice sa gilid ng daan. Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding. Ate! Alas 6 na pala ng umaga. Dadaluhan ko Hindi sana siya siya ng magagalit marinig dahil kong hindi na sigaw rin ng naman ilang niya ako tao. naaalala. Nasagasawa niyo lalaki! Biglang sumingit sa alaala ko ang mga naging usapan namin ni CJ. Tumingin ako sa gilid at nakita kong nakahiga Nagmadali si CJ akong sa bumaba lugar sa kama kung saan kami dapat kailangan ko makausap si CJ. Tinakbo niya palang Lakad-takbo ang namin ginawa ko kanina upang makarating sa waiting shed na lagi niyang tinatambayan. Pero siya ang nabundol ng CJ! Pagtawag ko, ngunit wala siya doon. Sigaw ko. Naiiyak na ako sa labis Tumayo na tuwa. ako para daluhan si CJ. Naaalala ko na ang lahat. Minulat Dito kong kami aking unang mga mata. nagkita. Nahilam na sa luha. Umuulan din noon kaya At tumitig. nakisukob siya sa Sa akin. malulungkot na mata ni CJ. Wala si na Maurice nasa dahil aking may harapan. tinatapos pa itong group project. Ayaw ko mang isipin Kaya pero mag-isa lang akong naglakad iba ang pauwi. kutob ko sa nakikita kong kalungkutan Mula ng mata noon niya. ay lagi niya na akong inaabangan sa waiting shed. CJ! Sa tuwing uwian. Nagtatampo nga si Maurice dahil Ngunit, madalas ay kami na ang hindi ko laging alam kung anong magkausap dapat kong sabihin. habang pauwi. At ang Natatakot kapatid ako. ko ay nasa likuran lang Ayokong at magtanong. sumusunod sa amin. Pero alam kong hindi naman siya galit Tuwing dahil pumapatak ang ulan ay isa rin bumabalik naman ako siya sa sa lugar kinikilig ng sa aming tagpuan dalawa ni natin. CJ. Malungkot Isang buwan itong siyang ngumiti bago nanligaw marahang punasan ng sa aking akin mga bago ko luha. sagutin. Si Ngunit, Maurice din ang nag-udyok sa kasabay akin na ng sagutin pagtila na ng siya ulan, pero ay ang sekreto paglaho lang ko. namin ito kay Papa. Tumingala siya Nangako sa naman langit ako at kay Maurice marahang na ngumiti. hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Tumitila na ang At ulan alam dahil ko sa kung hanggang nanaaninag saan ng lang ang haring limitasyon araw. ng Natuluyan pagkakaroon ko ng sumikap relasyon. upang maghatid ng init sa kapaligiran. Hanggang dumating ang trahedyang ito. Hindi, CJ! Pinilit kong Hindi! isama si Maurice patungo Hindi! sa kapahamakan niya. Mahagulgol ako. Nawala Na ang unti-unti kanyang rin siyang paa maglaho sa aking na paningin. pinakapuruhan dahil sa aksidente. Nanginginig ang kamay na hinablas ko Mula ang lugar noon ay hindi na na ako kinausap kinauupuan ng niya. aking kapatid. Nang tuluyan siya maglaho. Alam ko dahil hindi niya ako Napahiyaw kayang ako sa labis sisihin. na dalamhati. Pero hindi ko alam kung Alam pinaglalaruan ba ako ng sa aking kaibatura paningin ng pero kanyang puso, wala na ay talaga galit siya siya. sa pagkawala ng isa niyang paa. Tumayo ako para hanapin siya. CJ, naaalala ko Subalit, na. hindi ko na makita. Lumuluhang tawag ko. Pabagsak akong Naalala ko ang napaupo lugar sa na damuhan pinuntahan at doon namin umiyak ng kahapon. umiyak. Kaya tumakbo ako papunta roon. Na magsawa ay tumayo ako. Tuluyan ng At sumikat tatakbong ang araw umuwi. na makarating ako sa paraiso namin. Hindi alintana ang pagod. Umaasang matatagpuan ko siya ngunit Gusto kong makausap ako. si Maurice. CJ, Hindi ko na naaalala siya. na kita. Sinabi sa akin ang buong pangyayari. Sigaw ko. Ngunit walang tugon Ganoon mula na rito. ba kalaki ang galit niya upang itago sa akin ang lahat? Naupa-upo ako sa lilim ng punong Agad akong mangga nagtungo habang sa kwarto ni Maurice habol ang pero aking paghinga. hindi ko siya natagpuan. Napagod ako dahil sa May pagtakbo. naulinigan akong nag-uusap sa kusina kaya doon ako Napatingin ako nang nagtungo. maramdaman kong may pumatak sa aking muka. Inumin mo na ang gamot Umaambon mo. habang umaaraw. Naabutan kong inaabutan Tumayo ni Papa ako ng para gamot si umuwi na Maurice dahil pero tinabig lang ito nakaabutan ng na ako muli. ng ulan. Pero Hindi ako baliw! natigilan ako matapos kong pumihit. Mariing bigkas ng kapatid ko. Lauren, Kaya, ang kumunot nakangiting ang mukha mukha ni ni CJ dahil sa ang bumungad pagkalito. sa akin. Alam kong Agad hindi ko siyang ako baliw. sinalubong ng yakap. Naaalala ko ng lahat. Alam kong hindi Pangiting ka baliw bulalas ko pero habang pumapatak kailangan ng mo luha itong sa gamot. mga mata ko. Dahil sa labis Labis na galak. na tila nagsisimula na rin Niyakap mainit. niya ako pabalik habang Bakit umuusal ng ba ayaw mong salamat. maniwala sa akin pa? Sumama ka na sa akin. Marahang bulalas ni Maurice Umalis habang ako may sa pagkakasandal sa namumuluha balikat mga niya mata. at tinitigan siya. Napahilot sa batok si Papa at napabuga ng hangin bago marahang Nakaupo umupo kami sa ngayon sa katapat ng damuhan upuan ni habang Maurice. magkahawak ng kamay. Anak, Anong sumama sa'yo? kailangan mo nang matanggap ang lahat. Natakang tanong ko. Mga bata pa tayo Tila para pagod na magtanan. tanong ni Papa. Pabirong pinalo ko siya sa kanyang balikat. Anong Natigil nangyayari? ako sa pagtawa nang makita ko ang Tanong ko. paglamlam ng mga mata niya. Hindi nila ako pansin.
Hindi mo pa Narito naaalala siya, ang lahat. Papa. Mahinang bulong nito, ngunit Nararamdaman kong umabot narito pa rin sa siya. aking pandinig. Anong ibig mong sabihin? Umiiyak na napasubsob sa palad niya. Nakakabahang Ang tanong kapatid ko sa ko. kanya. Kaya lalo akong naguluhan. Tumingin siya sa malayo at bumuntong hininga. Sinong siya? Alalahanin mong buong Ilang pangyayari, beses ko bang Lauren. sasabihin sa'yo na wala na siya? Iniwan na tayo ng ate mo. Hinawakan ko ang mukha niya at Hindi maraming na siya hinarap sa babalik. akin. Nagulantang Anong ako, ibig hindi mo dahil sa sabihin? biglang pagsigaw ni Ano Papa, pa ba ang kundi kulang dahil sa alaala ko? sinabi nito. Ipikit mo ang mga Pero mata mo pa at hindi pa siya alalahanin ang lahat ng natatahimik. bagay na iniiwasan mong Narito lang siya maalala. kasama natin. Dahil ayaw mong tanggapin. Iit pa rin ni Maurice. Ultos niya. Dinantay niya ang kanang kamay niya sa Dahan-dahan mga akong mata ko upang napaatras. igayang pumikit. Napahawak ako sa dibdib ko dahil Ate, sandali! nagsisikip ang Paghingi ni paghinga ko. Maurice habang pilit kong hinihila pabalik Palipat-lipat ang pero tingin ko huli kila na. Papa at Maurice. Nakarinig ako ng Nagbibiro ba malakas na kayo? busina ng sasakyan. Kasabay Baliw ng ko. mga sigawan. Pero hindi sila natinag. Agad kong binitawan ang hawak kong Tahimik payong at lang na niyakap si umiiyak si Maurice. Maurice habang si Papa ay Upang hinihilot ang protektahan. sentido na Kahit ginagawa lang niya napaka-imposible kapag na. pagod at nagpipigil ng galit. Napapakit na lang ako habang naramdaman kong paghagis ng aming katawan. Ipikit mo ang mga mata mo at alalahanin ang lahat ng bagay na iniiwasan mong maalala dahil ayaw mong tanggapin. Naulinigan kong tila boses ni CJ ang bumubulong sa akin. Natakot ako pero nakita kong kalagayan ni Papa at Maurice. Ay siguro nga'y kailangan ko ng harapin ang katotohanan. Unti-unti kong ipinikit ang aking mga mata upang alalahanin ang nakaraan. Nasagasaan yung lalaki! Lumungon ako sa likod at nakita kong nakahiga si CJ sa lugar kung saan kami dapat naroon ni Maurice. Tinakbo niya pala ang pagitan namin kanina upang itulak kami ni Maurice. Pero siya ang nabundol ng van. CJ! Sigaw ko. Tumuyo ako para daluhan siya. Muntik pa akong matumba nang kumirot ang paa ko. Pero, naitukod kong aking mga kamay sa unahan ng van. Nakapagpreno naman ito pero huli na dahil nahagip pa rin si CJ. Paika-ika akong lumapit sa kanya. CJ! Napaiyak ako na makita ko ang pamimilipit niya ng sakit. Aray! Nilingon ko si Maurice nang bigla siyang pumalahaw. Nakahiga pa rin pala siya sa kalsada. Nakabaluktot ang kaliwa nitong paa habang ang kanan ay nakaunat. Kitang-kita ng mga mata ko kung paanong padaanan ng gulong ang kanang paa nito. Tila mas natakot naman ang driver ng van sa pagsigaw ni Maurice kaya mas bilisan pa nitong pagpapatakbo. Hindi alintana kahit nasa gitna pa lang kami ng daan. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang ilang mga tao sa di kalayuan. Nagtatakbuhan palapit sa amin. Bago ko maramdaman ang malakas na puwersang bumangga sa aking katawan. Tumatakas yung driver! Sigaw ng mga tao. Ang huli kong narinig bago nawalan ng malay. Namalayan ko na lang ang sarili kong nakaupo na lamang sa aming kusina. Ang bawat paghagulgol ko ay sinabayan ng paghikbi ng pag-iyak ni Maurice. Napapailing ako. Pinilit kong tumayo kahit pakiramdam ko ay nanghihina ako. Hindi ako maaaring mamatay. Kailangan ako ni Maurice. Sigaw ko. Mabilis akong pumihit para pumunta sa kwarto kong nang hindi ko sinasadyang masagi ang florera. Agad itong nahulog sa sahig at nabasag. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Maurice. Lauren, anak. Maang akong napalingon ng pintuan ng kusina. Nanlaki ang mga matang napatitig ako sa mukha niya. Mama? Bulalas ko. Anak, sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo.
Inuumang nito ang mga kamay na parang gusto niya akong yakapin. Nalilitong napalingon ako kay Papa na noon ay tila natigilan habang nakatitig sa nabasag na florera. Anak, hindi ka na dapat na naririto. Muli ay nilingon ko ang nakangiting mukha ni Mama. Hindi! Kailangan pa ako ni Maurice, Ma. Kailangan pa nila ako. Sigaw ko at agad tumakbo sa tabi ni Papa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Parang nanigas naman ang katawan ko nito habang naninindig ang mga balahibo. Ilang saglit pa ay bumanghalit ito ng iyak. Anak ko! Pagtangis nito kaya lalong pinipiga ang puso ko. Nakita kong tumayo si Maurice at paika-ikang lumapit kay Papa suot ang artificial leg nito. Agad ko rin siyang niyakap kaya napatigil ito sa paglalakad. Tila nararamdaman itong bawat yakap ko. Ate, mahal na mahal ka namin. Ayaw ka naming mawala pero hindi na namin gugusto yung hindi matahimik ang iyong kaluluwa. Wika nito sa pagitan ng pag-iyak. Naramdaman kong lumapit si Papa sa amin ni Maurice. Sinalubong ko ang pagyakap niya pero hindi ko inaasahan ang pagtagos ko sa katawan niya. Natatarantang napatingin ako sa sarili kong mga kamay bago ko sila balingan ng tingin. Kay Maurice na nakayakap si Papa at nag-iiyakan silang dalawa. Ate, kung iniisip mong kasalanan mong nangyari sa akin, patawarin mo na ang sarili mo. Kahit kailan, hindi kita sinisi. Mahal na mahal kita kaya sana ay maging masaya ka na. Nakatingin sa direksyon ko si Maurice pero tagus-tagusan ang paningin nito na parang hindi ako nakikita. Anak, yakap mo kami sa mama mo. Lumuluhang sambit ni Papa pero may nakikita akong ngiti sa labi niya. Ate, haalagaan namin ni Papa ang isa't isa. Mas lalo akong umiyak sa sinabi nila. Mahal nila ako at hindi nila ako kinailanman sinisi. Binalingan ko si Mama na ngayon ay nakangiti sa akin. Kaya napangiti na rin ako. Patakbo ko siyang niyakap habang may ngiti sa aking mga labi at mas lumawak pa ito nang makita ko si CJ na nasa likuran ni Mama.